Zap. Mini vlog muna tayo mula dito sa Japan. Ito ang kalsada, ang unang apak ng aking mga paa sa Japan. And 6:40 kami, 6:50 AM ng umaga, naglalakad kami papunta mula sa apato namin papunta sa school. Itong unang araw ko papasok sa school dito sa Japan. Makikita nyo medyo madilim pa ang aming dinadaanan. Pagdating ko sa Japan ay meron akong naabutan na 3 senpai. Pero hindi ko inaakala na ito rin pala yung last day nila ngayong araw din. So binidyo ko lang talaga tong daan na to para may reference sana ako, para madali kong matandaan yung daanan papunta sa school. Pero buti na lang talaga at binidyo ko to kasi bukas ay hindi na kami magkakasama yung mga senpai ko at ako na lang mag-isa. At dito nga habang naglalakad kami, pinapaliwanag nila sa akin kung ano ba yung mga dapat gawin, kung ano ba yung mga dapat kong tandaan dito sa mga bansa ng Japan. Unang-una nga, yan dilaw na linya na yan ay para sa mga bike, yung kabilang linya para makadaan yung bike ng hindi na kailangan na nasenyasan ka pa. Kaya pag maglalakad ka dito sa Japan, lagi ka lang nasa tabi. Maaga pa yan at tinuturuan nila ako na tuwing Martes nagdadala sila ng mga bote na walang laman dun sa school, tapos dun nila lalagay, tatanggalin nila mga label, mga takip, iwalay nila. Alam niyo, maganda rito sa bansang Japan ay disiplinado ng mga tao. Talagang sumusunod sila kung ano yung mga inutos ng government nila. Yan, nag-ohayo gozaimasu yung mga senpai ko dyan. At ako rin sa mga Japanese Nihonji na sasalubong namin. Ayan, nakikita yun, yung tatlo na yun, yung isa nasa gitna. Yun yung Japanese na nagulat ako na nagtagalog at sabi sa amin, magandang umaga. At medyo madilim pa dyan at maraming sinasabi sa akin yung senpai ko mga dapat gawin. May iba pa raw daan na medyo materik pero ayun daw yung parang mas madali. Pero ito yung tinuro nila sa akin dahil ito ay dire-diretso lang daw papunta sa school namin. Yan, habang naglalakad, marami silang kunikwento sa akin at habang naglalakad ako, lalo ako na-excite kung ano pa ba ang journey ko dito sa Japan, kung ano yung magiging experience ko. Nakakakaba dahil ako lang mag-isa na pumunta rito sa bansang Japan, pero in the same time ay nakaka-excite din, nakaka-challenge na bagong experience, bago lahat. Although yung mga trabaho din naman na ginagawa ko sa Pinas ay gagawin ko dito, pero iba pa rin talaga, bago talaga. Yan, maganda rin dito sa Japan pag tumatawid ka ay talagang papaunahin ka ng mga sasakyan at ihinto talaga sila. Medyo pinas forward ko kasi dito dahil masyadong mahaba tong video na to. 47 minutes yata ang tinagal ng video na to habang naglalakad kami. Medyo malayo pa talaga. Lahat ng nasasalubong namin dito na Japanese na ay binabati talaga namin at nagbumabati din talaga sila ng Ohayo gozaimasu or good morning sa salita ng English. O sa salita natin ay magandang umaga. And habang naglalakad, marami pa rin mga senpai ko na kinikwento at parang ramdam ko excited din sila makakita ng Pinoy at makapagturo sa mga baguhan dahil naging baguhan din sila dito at bago pa rin naman talaga sila dito. Yan, medyo mahaba yung lakaran namin dito at medyo mataas din nilalakad namin dito. Kasi ito Hiroshima city naman siya, pero parang may pagka province pa rin siya, maraming bundok. Napakalamig ng klima dito at nabigla din ako. At ang nadala kong
jacket ay medyo manipis at hindi kakapalan. Kaya nabigla rin ako sa klima ng Japan. Talagang hindi ko inaasahan na ganito pala kalamig talaga sa Japan. Yan, medyo mabilis yung video. Sana hindi kayo nahihilo. Yan, 7-Eleven. Binidyoan ko rin para matandaan ko. Tumatawid kami dito. Yan, nag-aantay talaga mga Nihonjin na mag-green bago tumawid. Minadaanan kaming river. Tingnan nyo yung ano ng Japan, napakalinis at napakadisiplinado talaga ng mga tao. Kung saan yung tamang tawiran, dun sila natawid. Hindi sila kung saan natawid. Yan, medyo binilisan ko yung video dito dahil gusto ko mapakita sana lahat, pero hindi nyo yata makakita ng maayos. Siguro sa susunod kong upload ng video, sinubukan ko lang din naman kasi to. Medyo papakita ko yung ganda ng Japan. Maganda talaga siya. Ayun, spark. Diyan yung tinuro na ng mga senpai ko na mag-kaimono. Pero meron pa palang mas malapit na pwedeng pag-kaimonohan or pag-shoppingan ng mga mga grocery mo. Yan. Kita nyo, nasa kaliwa kami. Nasa kaliwa, hindi kami nalagpas din sa dilaw na yan. Dahil pero minsan, yung senpai ko, dahil nga gusto may kwento, gusto nagkakasabay kami na maglalakad. Yung isa naman senpai, pinapaalala niya na pumila kayo ng maayos. Excited din mga senpai ko na magturo at mawabait din naman talaga. Ayan, Shinkansen yan or bullet train. Ayan yung naging palatandaan ko na dire-diretso lang pala yan, na pagdating dun sa tawiran, tatawid kasi sa dulo yan, dire-diretso pa rin, susundan ko lang yun talaga at kita din yan doon sa school ko. Ayan ang Shinkansen yan. Kita nyo dito, yan, medyo mag-aantay kami ng konti dyan dahil red pa yan red pa. Yan, red. Tingnan nyo, napakadisiplinado ng bansang Japan. Wala naman sasakyan, pero masyadong sasakyan, pero hindi natawid yung nakabisikleta at inihintay nila yung go signal. Kaya syempre, sino ba naman tayo mga Pinoy at nagtatrabaho tayo sa bansang Japan? Sundin natin yung kanilang batas at respetuhin natin. At napakabait talaga ng mga Japanese. Yan. Yan, tingnan nyo, napakalinis, napakadisiplinado ng mga tao. Kaya sundin natin dito. Ang maganda dito sa Japan na yung mga Nihonjin ay i-respeto nila yung kapwa nila. Ang motto nila ay kung ayaw mo gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Parang ganun sila. Yan, lalakad kami dyan. Napakaganda ng bansang Japan. Napakalamig nga lang talaga ng klima. Kailangan kung pupunta ka dito, nagbabala ka pumunta rito, dapat tanda ka din, dala mo yung pangarap mo dahil minsan sasagi din sa isip mo na bakit ka nandito, anong purpose mo, o gaano ka ba katibay. Mas maganda kung buo talaga yung loob mo kung ano yung mga pangarap na hawak mo hanggang sa dulo. Dapat yun, mahihirapan ka rin kasi dito. At ako, kahit nahanda ako na pumunta ako dito, syempre minsan naisip ko rin na natakot na paano, namangamba. Pero pagka nakausap mo mga Hapon, mga Nihonjin, ay parang ganito pala sila. Hindi pala sila nakakatakot kausapin, na kahit na hindi mo sila maintindihan o hindi ka nila maintindihan, pilit nila intindihin para lang magkaroon kayo ng communication.
Yan, pumunta kami dyan sa 7-Eleven dahil bibili ang mga senpai ko ng kanilang almusal dahil hindi pala sila nag-aalmusal sa apato. Hindi sila nagluluto kaya bumibili sila ng tinapay pang almusal para doon na nila kakainin doon sa Goen, no, sa park na pag-aantayan namin mamaya. Yan. Siyempre bumili rin ako. Sinubukan ko kung paano ba bumili dito sa 7-Eleven pero hindi na mapapakita dahil yung cellphone ay linagay ko sa bag ko. Pero makikita niyo dyan kung yan. Pumasok kami dyan, makikita niyo yung 7-Eleven. Parang 7-Eleven din naman dito sa Pilipinas. Ang pinakaiba lang, naka-nihongo yung mga sulat sa mga pakita ng yan, medyo mabagal yan. Nakikita nyo yan. Maganda dito sa 7-Eleven nila. Pag pinatch ng cashier yung item mo, hindi mo sa cashier ibibigay yung bayad mo. May isang machine, pupunta ka doon, tapos doon mo ilalagay yung pera mo, yung machine yung magsusukli sa'yo. Yan, hinahanap ko dito mouthwash kasi medyo pagpunta ko dito sa bansang Japan bago ako pumunta rito, siguro 3 days nagpabunot ako ng ngipin. Medyo masakit pa. Nagpabunot ako ng ngipin saka nagpalinis ako. Medyo masakit pa. Parang nagkaroon ng mga singaw yung ginagad ko, ganun. Medyo masakit. Kaya kailangan ko ng pamumog. Kaya ang hinahanap ko kagad ay mouthwash. Yan, nagpatulong ako sa senpai ko kung ano yung mouthwash dyan. Baka mamaya kung ano yung makuha ko dyan. Yun, tinulungan niya naman ako, in-scan niya. Tapos yun, nakita namin mouthwash naman. Kaya nakabili ako dyan. Yan, medyo nahihiya ako mag-video dito dahil bago pa ako. Baka mamaya magalit yung mga Nihonjin. Baka hindi sila sanay na binibidyoan sila. Kaya mamaya pinasok ko na yung cellphone ko sa loob ng bag ko. Medyo matagal yung video ko na to, nasa 23 minutes, pero sana gusto ko lang naman talagang ang purpose ko, gusto ko mapakita sa inyo kung gaano kaganda yung Japan. Saka gusto ko rin maging inspiration kasi way back na bago ako makapunta rito ay napakaraming hassle din na dinaanan ko. Bago ako makapunta rito is napakarami rin na rejection ng mga agency na nag-a-apply ako papunta Japan. At bago ko nakuha to, na pinagdasal ko talaga, nag-hard work ako na talagang kung hindi para sa akin, tatanggapin ko. Pero ngayon nandito ako, gusto ko lang maging inspiration sana sa mga gustong pumunta. At yan nga, nahanap ko dyan yung mouthwash at nagtitingin-tingin ako kung asan dyan ang mouthwash. Baka mali yung madampot ko at di ko mabasa yung mga yan. Yan. Ayun, ang isang mouthwash yan. Titingnan ko dyan yung mouthwash. Alam nyo ba mga kaibigan na pag may gusto ka pala sa isang bagay, pag hiningi mo sa Lord natin, sa Panginoon natin, hindi niya yun basta-basta talaga ibibigay. Yung madalas natin sinasabi sa mga homily ng mga father o basta mga sinasabi ng mga religious na tao na pag may hiniling ka, hindi ka kagad sasagutin dahil baka meron pa mas maganda. Oo, baka nga tama nga yun mga kaibigan na ganun talaga. Yan na yung mouthwash pala yan. Ganun pala talaga yan, no? Na pag mayroon kang hiniling, hindi sa'yo basta-basta bibigay dahil baka hindi ka pa ready. Baka mamaya pag binigay niya yun sa'yo, mabigla ka, hindi ka ready. Wala kang sapat na kalaman, kakayahan. Baka pag binigay niya, hindi mo ma-handle at mauwi lang sa wala. Kaya na-realize ko rin kung bakit nakatanggap ako ng rejection nung una akong pag-apply. Nakatanggap ako ng mga negative. Nakatanggap ako ng mga wag mo na ituloy yan.
hindi ka magaling. Marami. Kaya sabi ko, nung nakatungtong na ako sa Japan, napaka-bless ko pala talaga na may plano pala talaga si Lord para sa mga buhay natin. Huwag ka lang mainip na baka hinahanda ka niya, baka pagdating mo dito ay handang-handa ka. Yun, na-share ko lang ang experience ko, pero marami pa akong i-share sa inyo. Gusto ko sanang maging inspirations din sa mga taong nangangarap na mapunta rito sa Japan, bansang Japan, or kahit sa papuntang abroad para maahon yung pamilya nila. Isa rin din ako na umalis na maraming utang sa Pinas. Hindi ko alam kung paano, pero bigla na lang yung mga kamag-anak ko na nanghiram ako, na palis na ako, at buti na lang talaga na merong pera, may extra pera at napairam sa akin. O kahit alam ko na mas kailangan pa nila, kasi meron akong tita na niraman ko, papamedical pa pala siya, mas kailangan niya yung pera, pero pinairam niya sa akin dahil ako, pangarap ko na may matupad akong pangarap. Para sa pangarap ko, pinahiram niya sa akin, which is tinitreasure ko at dala-dala ko yun ngayon sa pag-start ng journey ko. Yan, medyo madilim, medyo di ko na nakat dito banda. Yan, tayo nyo na lang, saglit lang naman. Kukwentuhan ko lang kayo ng ang Nihonjin pala ay wala silang masyadong reliyon. Naniniwala lang sila na pag may ginawa kang mabuti, babalik sa'yo. Ganun yung paniniwala nila. Dahil ngayon, at the moment, yung ginagawa ko tong video na to is pang 5 days ko na dito sa bansang Japan. At ngayon ko lang ngayon pa lang ako nagkaroon ng time upang makagawa ng gantong video. Ma-edit ko to yung video na habang naglalakad kami noong day 1. Ang Nihonjin, pagka gusto nila, wala silang masyadong relihiyon ng nila. Pag ginawa, wag mong gagawin sa ibang tao kung ayaw mong gawin sa'yo. Pag ginawa mo sa ibang tao, mas malaki pa yung balik sa'yo. Pero hindi sila masyadong religion kasi naniniwala sila sa sarili nilang pananampalataya. Yan, break tayo. Punta na kami dyan. Medyo bumilis lang ulit, medyo patapos na to. 23 minutes lang naman ang video na to. Yan, dyan pa rin yung Shinkansen o bullet train na sinusundan namin. Yan, tawid ulit kami. Marami lang ng tawiran, pero dire-diretso lang talaga papuntang sa school namin. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng Japan. Medyo naulan dito nung unang araw. Ay, hindi pala naulan. Umulan siya, pero nung naglakad kami, wala na siyang ulan. Kaya, buti na lang din meron akong dalang payong. Sa sinabi ng agency, nagdala rin ako ng payong. Yan, sa ilalim ng tulay, ay ng Shinkansen. Yan, tumawid kami dyan. Tapos, para makatawid kami doon sa tulay bridge. Yan, medyo malapit na dito. Medyo matapos na to yung video na to. Gusto ko lang mag-iwan ng konting mensahe sa mga gusto nangarap na mag-ibang bansa. Tuloy mo lang yan. Kung nahihirapan ka ngayon, idasal mo lang na parang offer mo na lang sa mas nahihirapan pa. Yung mas nahihirapan sa'yo, na maibsan sana yung paghihirap nila. Parang ganun lang din yung ginagawa ko. Pag medyo may masakit sa akin o nalulungkot ako, pray ko lang na sana itong lungkot na to, dun sa mas nalulungkot pa sa akin, sana maibsan. Ino-offer ko yung lungkot na to para dun sa mas nalulungkot pa sa akin, or sakit na to sa may mas sakit sa akin, or yung problema na to sa may mas problema sa akin. In the back, parang maluwag din sa loob na marirealize mo kung gaano ka-bless ni Lord na
makikita mo na meron, paglabas mo ng tahanan nyo, meron pa palang may mas problema sa'yo, or may may nasasaktan o may mas nalulungkot sa'yo. Gets nyo? Kaya kung nangangarap ka, ituloy mo lang yan. Sana maging inspirasyon yung mga video ng mga nagbo-vlog dito sa Japan para sa mga pangarap mo. Tandaan mo lang lagi, malayo yung mararating mo. Malayo kaysa malayo ka dadating ng kakayanan mo. Basta lagi ka lang magdasal. Lagi mong alalahanin kung saan ka nang galing. At huwag mo kakalimutan yung mga magulang at pamilya na nakasuporta sa'yo o kahit na hindi sumuporta sa'yo. So, ayun lang. Malapit na tayo sa park na tatambayan namin muna dahil medyo maaga pa rin kami nung nakarating kami rito. So, salamat sa munting panonood sa aking vlog. Mini vlog lang to na ginawa ko para maging munting inspirasyon sana sa mga taong gustong pumunta sa Japan o magtrabaho abroad. Enjoy nyo lang. Bye-bye. Yan, mga 23 minutes doon na sa may Goen or park na yan. Yan, antayin nyo na lang. Salamat sa panonood at pakikinig. Sa susunod ulit. Babu. Sign out.